Okay, andito na naman tayo with Ronald Llamas para sa another episode of Heckle and Jive. At Ronald, si Ronald ang ating resident taga-balita. Ano mga kwento natin this week? Ano mga nangyayari in the last few days? Maraming ganap ngayon. Oh, and then nung two days ago, 'di ba? Humarap sa NBI yung sila Oo, Palikod, oo nga. yung mga part ng mga Marines, saka si Mike Defensor, 'di ba? Medyo nagkaroon ng eksena ron, 'di ba? Tapos kahapon or today, may mga lumabas naman. Sila Balikod din na naglabas, saka sila Montulfo, sila General Pokis. Oh. Meron daw third force na nagpaplano ng destabilization, no? So, pina-check din natin 'yan, no? Tapos ikatlo ay today yung deadline Oo nga. nung 10 days na binigay kay Vice President Sara Duterte para sagutin yung articles of impeachment na sabi ng Justice Committee ng House ay sufficient in form and substance. At sa Miyerkules, sa 18, magko-convene uli yung Justice Committee para ituloy yung proseso Okay. ng impeachment. So, maraming nangyayari this past few days at saka this next few days. Oo nga. At alam natin na itong impact ng Iran War lalong tumitindi, no? At naglabas na ng rates na bago. Ang DOE ba yan? Oo. Basta naglabas sila today na tataas ng mga 13 to 19 pesos. Malala yun. Ang per liter ng gasoline, etc. etc. Grabe. So, aabot siya ng more than 90. Tapos, every week, tataas yan, sigurado. Oo, hanggang So, matigil tong gera. Siyempre, pag tumaas ang langis, at yung mga nangangailangan ng langis, halimbawa, fertilizer, halimbawa, electricity, lahat yan tataas. Pag tumaas lahat yan, lahat tataas. No? Ang hindi lang tataas ay sahod. Yun. Okay. Okay. So, very compelling itong magiging economic situation natin in the next few weeks, if not months, kung magpapatuloy itong giyera sa Iran. Kasi pag-usapan muna natin yung gera sa Iran dahil naka-curious din ako dyan. Alam mo, nabalitaan ko nga na yung gerang to, yung plano ni Trump talaga, dapat ilang araw lang to, di ba? Surgical, parang Venezuela. Go in, go out, tapos na daw. Regime change. Oo. Pero ang problema, parang hindi niya napag-isipan to ng maayos. Number one. Number two, hindi din niya hiningi yung coalition ng parang at least nakipag-usap sa coalition na sabihin, uy, gagawin namin to, tulong-tulungan tayo. Di ba usually ganun yan. Kailangan mo ka makakuha ng congressional approval, hindi din niya ginawa. Meron siyang koalisyon. Pero isa lang. Israel lang. Yeah, yun. Silang dalawa nag-Israel. Pero alam mo yung nakakalungkot dito sa nangyari ngayon. Dahil mukhang walang long-term plan to si Trump at parang bara-bara lang tong administrasyon niya na walang maayos na plano kung ano yung susunod. Ngayon, mga ilang araw, magdadalawang linggo na to eh. Okay? Ito na ngayon. Nabalitaan ko nga na sinabi nga niya, hinihingi daw niya yung tulong ng France, China, Great Britain, Russia. Russia ba? Hiningi ako, wala ko Russia. Sabi niya kung pwede daw magtulong-tulungan, teamwork ang ginamit niyang word na para daw mabuksan daw yung Strait of Hormuz, para daw makadaan na ulit yung mga oil. Pero sabi niya, we have to work as a team. Pambihira, ngayon team na. Pero dati mag-isa ako, US, wala akong paki sa inyo. I hold every power. I'm the, parang ako yung king dito. Ngayon biglang teamwork naman tayo. Siguro balikan natin yung kanyang mga objectives na nagbabago every week. Limawa, yung una niyang objective ay puwersahin ang Iran para mag-negotiate tungkol dito sa kanilang nuclear enhancement program. Diba? Pero may kasama rong assassination. Pinatay nila yung head ng Iranian government, si Khamenei. So yun yung unang objective. No? Yung ikalawang objective, nung pagkapatay kay Khamenei, regime change. Papalitan daw yung gobyerno. No, yung una, siguro 2 to 3 days, tingin nila tapos na. Yung ikalawa, akala nila in a few days, tapos na rin. Tapos ngayon, ay pinag-uusapan ngayon ay itong epekto ng Iran War. Yung pagbukas ng Strait of Hormuz. Yeah. Pero dapat from the very start, alam mo gagawin yon, no? At ikaapat, parang sinasuggest ng iba, boots on the ground, which is an invasion. Yep. Sa ngayon kasi, ang ginagawa nila, tinutulungan nila yung mga Kurdish secessionists sa border ng Iraq at saka Iran na labanan yung Iranian government.
suportado ng mga special operations team ng Israel, no? Pero hindi gano'n ka-push over ang Iran Yes. kumpara sa Venezuela, no, or even Greenland, Oo no? nga eh. Well kasi ang Iran kasi ideological yung pinaglalaban nila eh. It's a theocratic state. Ibig Yes. sabihin, yung relihiyon at saka yung gobyerno, iisa. Yeah, kaya yung mga gano'n, medyo mas mataas yung paninindigan nila, mas mabigat yun eh. Yes, dahil in the past kasi pinapatay na ng Israel yung kanilang mga leaders. Oo. Noong 2018 nga, naalala ko, halos yung buong military leadership na wipe out. Oo, Pero pag nawa-wipe out, may pumapalit. ayun na nga. Eh. Halimbawa ngayon, yung pumalit kay Khamenei, Yung anak anak. niya, pagkatapos patayin yung sumunod na successor, Oo nga. ikatlong successor na ito. At nagtatago daw dahil injured. Pero una, itong mga ito yung mga hardliner. Yeah. Yung anak ni Khamenei, buong pamilya niyan, pinatay ng Israel tsaka US. Oo, ano No? sa tingin mo Tatay, nangyayari ito? nanay, asawa, anak. Kaya hardline yan. Diba? Tapos ngayon, missing. Pero may papalit ulit dyan. Yung mga pinatay ng mga generals, may pumalit ng mga bata Oo. na mga hardline din. No? So, hindi mo alam kung paano mauubos yan. Pero Ronald, kasi para sa akin, there's a part of me kasi that, ayoko talaga ng mga dictators. Kaya nung nawala tong si Khomeini, parang okay, at least yung mga Iranian people, Yeah. parang nagkaroon ng kahit pa paano opportunity for freedom. Pero problema nga, mali yung paano ni Trump ginawa to. Hindi niya hiningi yung tulong ng Iranian people, nor did he even consult with anyone. Kaya hindi nagkaroon ng regime change. So, Tsaka kung all for what? mabalik ka ng history ng Iran, yung democratic elected leader, si Mossadegh yata yun, tinanggal ng US at saka ng mga European powers dahil ni-nationalize na yung oil industry. At ang pinalit, diktador, si Shah Pahlavi. No? At doon nagrevolusyon itong mga Islamist. Again, hindi ko sinusuportahan itong sila Khamenei dahil mga diktador din ito. Tsaka pinapatay din yung mga opposition Oo nga eh. laban sa kanila. Pero yung gusto nang ipalit ngayon, yung anak ni Shah Pahlavi na naging diktador. Kaya ang sinasabi ng iba, talaga bang demokrasya yung habol nila? Eh ang pinaltan nga nila, yung talagang democratically leader ng Iran Wow. noong 1959, no? So ang tanong ngayon, ito ba is a choice between possible dictators, no? Yun lang yung question ng iba, no? Pero at the same time, yun na nga ang naging problema ng US ay sabi nga nila regime change, pero wala silang maayos sa plano. Kaya pareho din, walang nagbago. And the longer the war goes on, lalong magiging against yung mga Iranian people, against the US. Kahit yung mga una nagsuporta sa US na, or siguro nagdadalawang isip na, especially nung nagkamali ang US daw na binombahan nila Mga bata. ang isang eskwelahan. Oo, yung mga bata, oo. Wala At saka na. ngayon, hindi lang yung Iranian, yung buong mundo. Yung pa. Yes, tinatamaan sila eh. Tapos ngayon, may political style ang Iran. Papadaanin namin yung mga hindi namin kalaban. No, yung Bangladesh, no, yung possibly Russia. Kaya nga kinausap ng US ang Russia eh. Uy, coalition tayo para yung mga oil tankers nyo mag-deliver. Makadaan. Pero sa amin kayo mag-deliver ng langis. May embargo sa Russia because of the Ukraine war. Yeah. Ibig sabihin, binabago na nila yon. Tapos ngayon, China. Coalition tayo. China yung pinakatinamaan itong gera. Oo nga eh. Dahil malaking bahagi nung oil, yung 20-25% ng global oil na dumadaan sa Strait of Hormuz, pumupunta na China at saka India. Yeah. So, galit yung Gulf states dahil pati sila tinatamaan. Yes. Galit yung Middle East dahil lahat sila apektado. Galit yung mundo Alam because mo- of the economic impact, no? Alam mo, tingin ko talaga nagpagamit si Trump kay kay Netanyahu. Tingin ko talaga kasi si Netanyahu has always come across to me as medyo a warmonger. Naghahanap siya ng rason para manggera. Yes. Again, hindi ko sinasabi na tama yung ginawa ng Hamas. I'm totally against that. Yeah. At naintindihan ko yung pagganti nila doon. Pero to go beyond that was a little bit too much. Tapos ngayon itong ginawa niya, hindi na siya nagmumukhang, parang nagtataka ka na, sino ba ang good dito at bad? Sino ang good at evil ngayon, di ba? It's not that simple anymore. Unlike dati. Parang heckle and jibe.
Oh, 'di ba? Ay, hindi, never ako nagiging heckle eh. Ikaw lang kaya. Ako, I always just jive with whatever you're going with. Parang yung pinanggalingan ng Heckle and Jive, yung Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 'di no? ba? The good and the bad. Oh, and actually sa mga viewers natin magkakaroon na tayo ng merch, okay? Oo. A-announce namin next week yung sino yung nanalong logo. Design. Kasi marami design. nagpadala eh. Salamat sa mga nagpadala at kung nanalo ka, you're gonna be invited to the studio at makakuha ka ng sarili mong mug. Maybe magkaroon tayo ng Yes. t-shirts eventually. Yes, yes. Papadala ko na rin sa kanila yung logo para may Oo. logo na yung show, ha? Okay. Sayang naman, mas gwapo ako dun sa design. Hindi, Dahil parang hindi ako mabanatan nung bumabanat sa akin. Napangit daw ako. well, sige, pag-usapan nga natin yan, yung bumabanat sa'yo. Kasi parang hindi siya makatigil. Ano? Pero what's ironic, Ronald, para sa akin ay, di ba lumabas na nga na nag-announce si VP Sara na tatakbo siya bilang presidente. Tapos lumabas itong survey ng Tangere na 48% siya tumaas daw. At nagsa-celebrate ang mga supporters niya dahil tumaas daw siya at wala, tapos na daw ang labanan. Medyo weird yung survey na ngayon ng Tangere, no? Tangere. Akala ko Tangere. Dahil una, wala si Tulfo doon sa survey. Kasi nag-drop out na daw. Oh, pero nagsabi rin naman si Lenin hindi siya tatakbo pero kasama siya sa survey. Okay. No? So, kung yun ang basihan mo kasi, siyempre yung base ni Tulfo ay pupunta sa iba na medyo katulad niya. Pero hindi mo naman tinanong si Tulfo sino ba ina-endorse niya. So medyo, yun, pag ang dahilan nila ay dahil nagsabi na hindi tatakbo, si Lenin rin nagsabi na hindi tatakbo. Sabagay, oo nga. Oo, pero ba't kasama siya sa survey? oo nga. No? Number 2 pa nga siya. Ikalawa, hindi sinama si Bam Aquino. Oo nga. Dahil tatakbo daw siya as vice. Sabi ni Bam, hindi siya tatakbo as Oo vice. nga. Never. So medyo, hindi ko alam kung ano yung naging basihan ng Ay. dahil dapat ikumpleto mo muna. So kumbaga tingin mo yung survey is flawed, yung data niya Before, before. very flawed. Bago niya tinanong, mali yung yung hindi ko lang anong term doon eh, yung kung ano yung mga tinatanong niya. Yes. No, paano yung ibang survey? Kaya medyo dependable dahil kasama pa lahat. At least yung tingin mo natatakbo. Kahit nagsabi na sila na hindi. Right. Dahil hindi mo alam saan pupunta yung base nila eh. Okay. No? Unless sila mismo nagsabi, oy, dito kayo. Pero ako ang take ko dito sa survey na tinignan ko. Assuming na dahil ito ang pinapili sa mga tao, yan ang lumabas na resulta. Assume na natin yan. So 48% ang mga sinasabi nga nila na tumaas daw si Sara Duterte. Pero pag tinignan mo, yung tinaas niya parang before that was only nasa 42 siya. So umakyat ng mga 6%. Hindi. Depende kung saan survey. Dahil may survey kasi na 36-38 siya. Oo. Diba? Yung gano'n. So depende kung sa aling survey. At saka sino nga yung mga kasama. Pero ito yung idadagdag ko. Lenny Robredo went from what? 10-12%, not even. Yeah. Na ngayon, umabot tayo sa punto, nasa 29.8, 28 or 29% siya Yes. na hindi pa nag-a-announce. Yes. Ayan. That is what you call a massive upswing from her previous poll numbers At kahit nagsasabi siya na hindi siya tatakbo. Paano pa pag nagsabi siya na Tatakbo open siya. na ako? Yes. Ganon, diba? So, Kumbaga kaya kumbaga, mataas si Sara dahil siya palang nag-announce. oo nga. Kaya yung pag-akyat, dahil nag-announce siya. So kung tinignan mo yung momentum, nasaan yung momentum, yan ang hindi alam ng tao pag sinasabi na sila snapshot, tinitignan nila eh. Ito yung nakalagay dito, panalo na. Hindi. Hindi mo titignan yung snapshot, tignan mo yung trend. Yes. Tignan mo yung momentum. Movement of Oo. numbers. Hindi yung absolute numbers. Oo, kasi absolute numbers don't say anything. Yeah. Tignan mo yung saan papunta yan. And ngayon, dahil dito, alam mo, sinasabi ko naman to, and I don't want to jinx it, pero sa akin, I think Lenny will run. Alam ko sinabi niyang hindi, pero hindi niya sinabing hindi. Sinabi niya, ba't natin ito pinag-uusapan ngayon? Kakapanalo ko lang bilang mayor. Nagtatrabaho ako, sandali lang. Yes. Which is fair. Anong kala nyo sa akin? Si Isko Moreno? Oh, di ba? Pagkapanalo ng mayor, biglang Tapos, tumakbo oo. presidente. Oh. 3 taon nagtatrabaho ka, tapos sasabihin mo na, ay hindi, tatakbo na ako, sandali lang. Wala ka pang 1 taon bilang mayor. Gawin ko muna yung aking dapat gawin dito. Which- Kaya baka kung may magawa siya, paano ngayon? Dami niyang ginagawa eh. Marami talaga. Tsaka siya magpapasya kung talagang tatakbo siya o hindi. Yes. So, at saka Pero sila second guess kasi natin si Lenny eh. Anong tawag doon? Overthink? yes. Hindi, para sa akin, pinanghiyola yung sinabi niya, ganun lang. Sabi niya kasi, ba't natin pinag-uusapan ito ngayon? I'm trying to work. Yun lang sinabi niya. Not yes or no. I think it's fair. Tapos, ang masama lang ngayon, dahil nga lumabas yung survey, bago ito lumabas, ayan, yung mga trolls biglang bumabanat. Binabanatan si Lenny dahil nga, bakit may photo op daw siya na sumasakay ng bus? parang
Parang napaka-significant nun. Oo nga eh. Dati naman yung ginagawa yun kahit yung vice president pa siya. Yes! Diba? Kaya nga Kaya- nagtataka ako. Pero in relation nga dyan, yung pinag-uusapan natin kanina una, itong impeachment ni Sara, no? Nangyayari lahat yon sa ganyang klaseng context. Ibig sabihin, pag next week or next month, sa Justice Committee, dahil na rin sa ginawa ng Supreme Court, one of the very, very few na positive sa kanilang decision, magkakaroon ng mini trial sa Justice Committee. At yung bagong evidence na pwedeng sumulpot doon ay itong pagbubukas ng kanyang bank account. Nasubina na ba? Na pwedeng maging game changer, no? Eh, siyempre, hindi natin alam. Tayo naman. Malay mo, may ganun ng process na nangyayari. No? At bigla na lang sa hearing ng Justice Committee, ang balita ko, after Holy Week, ay lalabas na itong mga testigo. Una, yung mga dating tumestigo na ito yung laman ng kanyang bank account. Si Trillanes, tsaka si Deputy Ombudsman Carandang dati. Oo, si Carandang. Tinanggal ni Digong sa ombudsman, no? So ito yung mga testify. Tapos ikalawa ay posible sabi ko na naman posible, na lumabas na yung kanyang bank account. At dyan, pwedeng may role yung ombudsman. Dahil sa purposes ng SALN, pwedeng pabuksan ng ombudsman yan, no? Sinasabi ng Congress, pwedeng nilang pabuksan, di ko sigurado. Pero dahil alam nila na very unpredictable na ito ay buksan sa isang Senate trial court, dahil nga hindi naman clear yung majority sa Senate, baka dito na pabuksan sa Justice Committee. At dyan, baka may role ang ombudsman. Pero alam mo, idadagdag ko dito na sinabi ni Terry Redo nung in-interview siya, nagtitingnan daw nila yung SALN, yung mga discrepancies. Ngayon, may mga nag-argue naman na, bakit? Si Sara lang ba may tumalo ng net worth from, I don't know what, sabi natin 10 to 80 billion, sabi na natin, na hindi daw nagtutugma sa kanyang sweldo. May iba daw dyan na nasa Kongreso ngayon, tumalon from like 100 million to 800 million. Dapat pa imbestigahan, no? At kasuhan kung kinakailangan. No? Pero ibang usapin kasi itong impeachment. Dahil dalawa lang naman yung talagang impeachable. Oo. So, ibang proseso yun. Kung tingin nila may ganun ding discrepancy yung presidente, di sampahan uli ng impeachment next year. Paano kakatapos lang pero mukhang itong impeachment ng presidente hindi nakasama yon, yung SALN. Hindi diba? nga So, okay yun. Okay yun. Pero sampahan ng kaso. Kung impeachable, impeachment. Kung hindi, criminal case. Pero idadagdag ko dito sa SALN ang naintriga lang ako, bakit yun ang pinaglalaban nila, yung bakit naging say 80 million do yung declaration ni Sara. Sa akin dapat tinitignan nila bakit yung bank account lalabas has over 2 billion. Tapos ang dineklara mo lang is 80 billion. Yan ang dapat tutukan nila at gate nila dun sa kanilang issue para sa impeachment. Kasi yun yung mas malaking problema Alam mo, ang tawag dyan, yung Al Capone framework. Hindi nila mahuli si Al Capone noong 1920s, 1930s. Sa alcohol smuggling. Sa pagiging godfather. Yung mga pinapatay niya, yung mga criminal activities niya. So, saan siya nahuli? Tax evasion. Parang ganun yun dito dahil sa SALN, bubuksan yung bank accounts mo, tapos makikita sino nagbigay, nagpasok, gaano kalaki, hindi reported sa BIR, di ba? Hindi reported sa SALN mo, baka doon katamaan. Lalo na kung makikita yung mga sinasabi dati, na pinanggalingan nito drug lords, pogo lords, at iba't iba casting lord. Kaya ang sinasabi ko kanina, this could be a game changer. So it depends on if the evidence will be ready by this week. Yes, or next month. Sa bagay, tuloy-tuloy ito, di ba? Hindi naman to isang araw. May break lang ang Congress sa 21. Tapos balik ulit. ng Holy Week, tapos babalik ulit. Siguro kung walang break, tuloy-tuloy yan. Tapos tuloy-tuloy yung presentation, no? Ilang araw yung presentation na yan, no? May debate yan. At ang sinabi nga nila, hindi naman daw kailangan humarap si VP Sara dito sa kanyang impeachment, di ba? Dito sa mini trial na gagawin. Dahil sa Supreme Court decision. Oo nga. Magaling din ang Kongreso natin. Na-reject yung impeachment ni Sara last year, a year ago. Ngayon, baka akala nila, okay yun, na yung impeachment, na reject. Patay. May mga bagong rules na mas pinapahirapan ng impeachment.
Pero may ilan nakakaunti na positibo. Oo nga. Nagkaroon ng mini trial. Oo nga. Siyempre mini trial 'yan na nakakatawa dahil hindi naman trial court ang Congress. Oo nga eh. Hindi no? nga dapat Pero- mangyari doon ang presentasyon ng evidence eh. Pero dahil sa Supreme Court, nagkaroon ng kanyang proseso, ngayon, baka maglabas ng ebidensya na baka mahirapang ilabas Oo nga. sa isang Sa Senate Senate, oo. trial court. No? I mean, nakita naman natin kasi sa Senate talaga ibang labanan yan eh. At kahit naman nung panahon ni Erap. Numero. Naalala mo yung panahon ni Erap, di ba? Hindi binuksan yung envelope. Envelope. Pero ngayon dito, walang pwedeng kumontra. Buksan natin yan. Ito ngayon yung proverbial envelope. Oo, Sa bank account. yes. Diba? Yun din yun. Ngayon, but aside from the bank account, I mean, pag tinignan mo talaga kasi yung mga impeachable offense na ginawa ni Sara Duterte, kahit isa lang doon pumasa. Impeach niya yan dapat kasi yung pagbabanta pa lang sa buhay ng presidente at ng first lady, Yes. former speaker of the house, is Yes. already impeachable. Yung pa lang eh. Yes, at kahit mag-resign siya, pag tingin niya, teka, may impeach ako. Pag na-impeach ako, di na ako pwedeng tumakbo kahit barangay councilor. Baka last minute mag-resign siya. Kahit siya mag-resign, may option yung Senate to proceed with the trial. No? Not to take her out of the position, pero para hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. So may ganong klaseng continuity, posibleng continuity. Dahil ang tawag dyan, pag nag-assume na ng jurisdiction ang Senado as a trial court, ang hirap nang bawiin ng jurisdiction. Of course, aakyatan sa Supreme Court. Yeah. Magsasampa ng Supreme Court case si Sara. Pero ang sinasabi lang natin, kahit mag-resign siya, hindi necessarily, hindi pwedeng tumuloy yung Senate as a trial court. Okay. May possibility pa rin na mag-proceed. Pero hindi kaya baka yun na nga imamando. Hindi. Yung Senate kasi nga iba na yung composition eh, di ba? Kaya may numbers sila to proceed eh, di ba? Yes. Ah, Sabi nga ni Senate President Soto, pag umakyat sa amin, fourth win. Oo. Okay. Pero ang nakikita ko ngayon dito kung pwedeng maging problema lang ay paano kung sabihin na natin na convict siya. Ngayon, sasabihin ng mga supporters niya, ginawa lang naman yun yan para hindi siya makatakbo dahil alam niyong pag tumakbo siya, talo kayo. Hindi, yun naman talaga yung narrative nila. Kaya Kahit nga naman nag-announce siya. sabihin natin eh, totoo. Kahit anong sabihin natin dito, yun talaga yung narrative. Kaya nga nag-announce siya earlier na siya ay Oo nga, tatakbo. Para yung narrative ay dahil tatakbo ko, kaya ako i-impeach. No? Huwag mong Inunahan niya. kalimutan, yan yung same day na nag-file ng articles of impeachment na umakyat. Yan yung same day na Yun. nag-announce si Sara. Yan din yung same day na sinabi ni Digong, hindi ako haharap doon sa confirmation sa ICC dahil connect-connectan Yes. yan eh. Tapos, just a few days, dyan din lumabas itong 18 Marines. Nung EDSA anniversary. Yes, so sabay-sabay yan eh. So, ibig sabihin, meron niyang plano. No? At saka ang ibig sabihin niyan, Ronald, para sa ating mga viewers, pag hindi pa nyo alam, lagi na natin sinasabi, this is called political theater. Meron tong mga timing, kung kailan ilalabas itong mga to. Kaya importante na huwag kayong magpapabudol dito. Kasi nalilin lang yung ating mga kababayan dahil sa mga ganitong mga kilos. Or suriin yung maigi. Suriin nyo. Makinig kayo kay Mr. Jive, kahit wag na kay Mr. Heckle. No, kay Jive, para ito si Mr. Jive, everyday ito eh. So, pakinggan nyo para hindi kayo mabudol. No? Kahit na si Mr. Heckle, bias yun eh. No? Sobrang bias yun eh. Hindi, lahat tayo may bias, palagi ko sinasabi. Siyempre, may prinsipyo tayo eh. At saka sinabi nga, naalala ko, sinabi sa akin ni Kiko Pangilinan, may kinote siya, hindi ko maalala sino kinote. Sabi, alam mo ngayon na sa panahon tayo na hindi pwede maging neutral. Being neutral is being complicit. Yes. Tama yun. Ngayon, kailangan may paninindigan ka. At hindi masama na sabihin, ang pinaglalaban ko ay ang demokrasya, rule of law, and law applying to all. Sovereignty, patriotism, Yun, di ba? Kaya decency. Yun. At tapos kung sinabi mo sa akin, bias ako dahil I'm for decency, so be it. Dahil Ayaw, meron para kang, sa anong bias mo? dahil Against? meron kang value judgment. Oo nga. Di ba? Kaya yung mga misogynist na manyak, labang ka ron. Exactly. Dahil may value judgment ka laban dyan, di ba? Dito sa mga magnanakaw, bias ka ron. Di ba? Dito sa mga traidor, may bias ka rin doon, di ba? So, ibig sabihin, bias ka rin katulad ko? Syempre. Syempre. Pero sa akin, yun ang inaasahan ko nga na nagagawa ng mga programang tulad nito ay
maintindihan ng tao na okay lang magkaroon ng opinion at may pinaninindigan ka at ipaglaban mo yun. Oo, kaya nga natuwa ako nung inimbita mo rito yung kaibigan ko si Lovely. Oo. Dahil yan yung next generation na papalit sa atin. Na Totoo. bias. Na bias. Na merong value judgment. Na Yes. merong prinsipyo. Sana dumami pa yung katulad niya. Hala. Parang may kumontra. Okay. So excited na ako malaman kung ano yung mangyayari sa impeachment, and I think talaga ang kino-questionan nila ngayon ay makakakuha ba ulit ng 1/3 vote kasi yun daw ang kailangan para umakyat to ngayon sa Senado. Well, tingin ko dahil meron kang 54 na bumoto sa Justice Committee para aprubahan na sufficient in form and substance yung articles of impeachment, hindi na ganun kahirap na makukuha ng 1/3, di ba? Mahigit kalahati na yan yung kailangan na 1/3, no? Ikalawa, dahil 2 years mahigit pa yung presidente, ay kahit co-equal branch of government yan. Alam naman natin, in the real world, may mga pressure, counter-pressure galing sa other co-equal branches of government. Tingin ko ay dagdag yan na pressure based on political calculation ng mga congressman na bumoto for impeachment. At ikatlo, yung pinaka sinasabi natin kanina na possible game changer, itong mga lalabas na ebidensya, including yung bank accounts. Yeah. Halimbawa, kung may lalabas na very compelling evidence, ikaw ba, congressman, boboto ka not to impeach, di magmumukha kang complicit, sabi mo nga. Diba? Kung may lumabas, halimbawa lang, na itong may mga bilyon na pumasok na galing sa mga drug lords, tapos hindi ka boboto to impeach, ano ka, pro-drug lord? Diba? Pro-drugs. Diba? So may mga ganyang klaseng mga posible pang mangyari. Oo nga. Hindi lang ito purely political calculation. Alam mo, interesting yan sinabi mo. Tama ka doon, kasi kung pinakita nga na proven, let's say lumabas nga, na galing yung pera sa drug lord tapos hindi nga nila to vote to impeach, di ibig sabihin nga nun, teka lang, akala ko ba Duterte is anti-drugs? Correct. Akala ko ba may drug war kayo? Correct. Ano nangyari? Ngayon, susuportahan mo to? Oo. The drug lord giving money to the Duterte? Sino, hindi ka, kalokohan talaga. Asan na yung prinsipyo mo? Oo. Kung wala naman, di naman totoo ebidensya, di sasabog yan sa muka nila Trillanes. Sure. Diba? Kaya two sides naman yan. Sinasabi lang natin, dahil nung nangyari yan, nung nilabas siya ni Trillanes, biglang tinanggal yung Deputy Karandang. Ombudsman na ngayon ay lalantad na. I heard, no? So parang guilty ka ba? Ba't mo tinanggal yung Deputy Ombudsman? Dahil na may lumabas na itong issue na to. Yes. Yun na nga yung yun na nga sinasabi ko ron. Hindi ko maintindihan nga paano pa paano nadedepensahan yung mental gymnastics na ginagawa ng mga supporters ni Duterte to. I feel bad sa mga supporters niya kasi binubudol sila talaga ng mga Duterte. Kaya nga ginagawa na itong mga programa para sa kanila din Sila biktima din sila ng pambubudol Yes. Hindi ko alam kung bakit pa nila. Paano ka naniniwala sa mga tulad ng Topacio, for example? Hindi ko maintindihan, hindi niya sunday. Paano ka maniniwala dito sa kabasusan ng mga yan? At, Diba? Oo. Isang grupo yan. oo nga Diba? Isang grupo yan. Dinipensahan pa nung kasama nila, si Sasot. Oo. Yung transgender, no? Na siya yung medyo politically correct. Kaya nga Diba? diba? Siya pa yung bumanat kila Ann at saka Jasmine Curtis na ba't kayo nagpapasexy? No? Ibig sabihin, gusto nyo ba na pag nasahan kayo ng mga lalaki, kayo yung masama. Pero mo yung ganun. No? Tapos dadagdag ko dito na pag tinignan mo, yung mga kakampi niya pati sa Senado, for example, yung tuta ni Duterte, siya nagsabi na to Hindi ako yung nagsabi. Sinabi ni Robin Padilla, oo, tuta ako ni Duterte, inamin niya. Kahit sunugin nyo ako. Oo, okay lang. Kahit Tuta sunugin ako niyo ni ako. Duterte. Amoy digong pa rin ako. Oo, tapos sabi niya, Parang hindi compliment yun. yun ang at saka hindi lang, sinabi din niya na sa mundo ko kasi, sa mundo na sa kanyang imagination, ay ang ganda daw ng Pilipinas. Sabi ko, anong planeta galing ka? Multiverse. Multiverse ka daw nakikita. Hindi pa kasama dyan yung mga tsinador. Yung pa. Di ba? Yung, Isang grupo lahat yan yung Ayun na mga nga mass murderer, serial killer na ngayon ay nasa ICC at may madadagdagan pa. Itong mga plunderer, parmali, etc. Di ba? Itong mga misogynist, no, macho, manyak, no, na sinusunod lang naman si Digong. Na anong sabi niya? Nung lumabas yung survey na
rape capital ng Davao. Ano sabi Yes, niya? oo. Hindi eh. Magaganda kasi ang mga taga Davao. Bihira Pero mo talaga yung sagot niyang gano'n, no? Tapos yung mga kanyang rape jokes, di ba? Yun ang nakapagtataka eh. Ibig sabihin, kwan lang ito yung kanilang lodi. Ito yung, di ba? Kaya hindi nakakagulat na sabihin ito ni Sasot, ni Topacio, ni Suntay, iba pa. No? Depensahan itong ganitong klaseng statement at talagang nakakahiya. Di Oo. ba? Women's Month. Pero mo, ganyan sasabihin mo, tapos yung mga kakutsaba mo, dire-depensahan ka. Di, oo nga. Imbis na sabihin nilang, huy, mali ka. Oo. Wala anong masama para sabihin nilang mali ka. Kahit Oo. kakampi kita, mali ka. Hindi Pwede mo na lang itago yung kamanyakan mo. Oo Pwede mo nga na lang itago yung pagnanasa mo. Wala kaming pakialam dyan. Yeah. Anong habol mo? I-violate yung private space ng mga kababaihan. Oo. No? Tignan yung kababaihan bilang objects. Oo nga. Diba? I-subjectify sila. Diba? At in a way, harassment yan. Oo. Sinabi mo in public eh. Ano ka ba? No? Ano ka ba? Tapos mga abogado kayo? Yun ang malala. No, mga Malala abogado kasi kayo, may mga MA pa kayo Oo. sa kung saan sa mga eskwelahan. Tapos ganyan yung mga argumento nyo. Di ba? Tignan natin. Paano na pag nasa gobyerno kayo? Oo nga. Di ba? Yan yung impunity. Oo. Di ba? Doon ka matakot. Do our children deserve these scoundrels? Do our grandchildren deserve these mass murderers? Di ba? These plunderers? These maniacs? Isipin nyo na lang. No? Paggising nyo sa umaga, bago kayo matulog, titigan nyo ang inyong mga anak at saka mga apo. Yan ba? Ang gusto nyong mamahala, mamuno sa kanila? Yun lang, ganun lang kasimple. Huwag nyo na kaming pakinggan dito. No? Pag-isipan na lang yan eh. Pero alam mo Ronald, tapos ang narinig ko pa nga ngayon at medyo nagtataka talaga ako na may mga lumapit na daw kay Sara Duterte na nagsasabi na gusto nila malagay sa ticket ni Sara Duterte. Ngayong ganito kaaga, mga senatoriables. Yung Ay, isa, hindi. yung best friend mo. Hindi nakakagulat yun. Because birds of the same feather are the same scoundrels. Pero Ronald, I mean, babanggitin ko na. I mean, sinabi naman ni Sara Duterte, yung isa doon, yung best friend mo, si Guanzon. Ang tanong ko sa'yo, parang last year lang, Nagpapanggap. nagsabi si Guanzon na i-impeach si Sara Duterte. Oo. Yung palpak na, yung pagnanakaw sa confidential funds. Tapos, yung mga Duterte, dapat hindi na makabalik sa kapangyarihan. Parang last year lang yun. Well, itong mga ito... Anong nangyari kay Guanzon? Anong nagbago? Well, itong mga ito hindi nakakagulat. Tingin ko wala naman nagbago. Ganyan naman sila beforehand. Kaya nga itong mga sumusuporta kay Digong, kay Sara, ang sabi nila na nung humiwalay na sila kay Digong at saka kay Sara, sinasabi nila, ay nagbago kasi siya. Hindi naman siya nagbago, ganyan lang siya dati. Ganito rin, itong mga supporters ni Sara. Oh, No, halimbawa si Baligot pinagmamalaki siya ay nakasama doon sa Napoles case, no, etc. Pa lang siya noon eh. 'Di ba? Lahat ng ito hindi nagbago. Ganyan lang sila dati pa. No, nagkukuha lang sila, lumalaro lang sila kung saan ba sila makikinabang. These are opportunists. I was going to say yan ang Diba? tawag These sa are kanila, opportunists. O makikinabang ba ako rito? O dito muna ako. Ay, hindi na ako makikinabang dito. Dito naman ako, lipat ako. Uy, hindi na ako makikinabang. Dito naman ako, lipat na ako. Pabago-bago ng posisyon. Parang si Harry Roque. Oo nga. Dati ay Human rights lawyer. Pero ang habol lang pala niya, umepal. Nung hindi na convenient, huwag mong kalimutan, nung kampanya noong 2016, ang dami niyang atake kay Digong. Huwag niyo iboto ang mga matay tao. Tapos nung kinuha siya na spokesperson, no? Mabuti pala itong mga matay taong ito. Lahat pala to hindi kasi nungalingan lang, 'di ba? So itong mga taong ito, hindi sila nagbago. Ganun na sila dati. No? Nakita lang nila na at particular moments ay magbabago sila ng posisyon dahil katulad nga ng mga ibang tao, wala naman silang prinsipyo, wala naman silang value judgment. Hindi sila biased. Hindi daw bias. Hindi, ganito. Ako, if I was to try to summarize that, ganito lang kasimple. Yung mga taong to na tinatawag nating opportunista, they are not guided by principles. Like I said, they're guided by convenience. Yeah, Political convenience. Cynical, political calculation. But what's worse para sa akin, Ronald, ay yung mga naniniwala pa sa kanila. Oo. Hindi, seryoso. Nakikita mo yung tao, bumabaliktad yung mga sinasabi niya. Kumbaga, yan ang kain suka. Kain tae. Yan. O, halimbawa, ito Tapos papakinggan mo, maniniwala ka dyan, maniniwala ka kay Guanzon. Halimbawa, itong
ang tawag diyan, Appointed? self-appointed ambassador of Jesus Christ. Ang tawag sa sarili niya, si Senador Alan Peter Cayetano. Narinig naman niya paano minura yung Diyos ni Digong. Tapos, Paano minura yung Pope. Tapos ngayon, siya yung ambassador of Jesus Christ. bihirang Mahiya ka ambassador. naman sa sarili mo. Oo nga eh. Diba? Ba't mo naman tinatawag yung sarili mong ganon? Yung lodi mo, yung idol mo, minumura ang Diyos. Sounds familiar. Sa bagay, Sa China, ganun din eh. nung ikaw ay Secretary of Foreign Affairs, pinuri mo pa yung pagiging mass murderer nito Oo. sa United Nations. Oo. Diba? At ngayon na senador siya ng Pilipinas, Oo. kinakampihan niya ang Ang China, China. na nagmumura sa Oo, Pilipinas. yes. Na nagbawater cannon sa atin. Oo. Yung pag kinakampihan niya, grabe, this is the worst ambassador. Diba? Pambihirang mga ambassador yan. Tinawag niya akong OB. Opportunista balimbing. ikaw pa yung Tawa ng naging balimbing ngayon. Tawa ng tawa. Yan ang- alam Dati mo- na ako kasi pro-China ako. Ngayon ay anti-China na. Alam mo, sabihin ko lang para alam nyo lahat yung mga ganyang kilos at salita, yan ang tawag nating gaslighting. Kung ano, yan ang binibintang nila doon sa kabila. Parang, Hira eh. parang hindi ako kasama dun sa nag-lead ng delegation sa kaso natin sa UNCLOS. Kaya nga eh. Ako pa ngayon ang opportunista na balimbing. Oh, So, okay na yun. Talaga namang sanay tayo na binabanatan tayo. Ginagaslight tayo. Hindi, diba? para sa akin, ganito lang kasimple. Sabihin mo na yan, alam naman, hopefully, alam ng mga nanonood, alam ng taong bahay kung ano yung katotohanan. Kasi kung kayo, maniniwala kayo doon, I mean, Pa-check na lang po yung picture sa UNCLOS, yung delegation na nagsampa ayun. ng kaso. Medyo nakasama tayo ng konti ron, kahit salingkit. Nandun tayo sa gitna ng picture, nasa harapan, no? Katabi nung chief legal, katabi nung Secretary of Foreign Affairs, no? Katabi ni Justice Carpio, no? Katabi tayo, isang kami ron, filing squad, no? ay nako. So, speaking of mga firing squad, alam mo nung nakita ko yung litrato ng 18 Marines, mukhang nasa firing squad sila nung humarap sila sa NBI. At nagtataka lang ako kasi nung humarap na sila, sinabi nga nung NBI, gumawa kayo ng mga individual na affidavit. Ayaw. Kaya nga. Dahil sabi nila, bakit daw sila yung iniimbestigahan? Si Topacio ayaw magsalita din at saka si Mike Defensor. Nagalit pa sila. Pero nung nag-press con, mas mahaba pa yung press con. Ang daming sinabi kumpara sa humarap sa NBI. Paliwanag lang natin. Nagsampa kasi sila ng kaso sa ombudsman. Yung ombudsman, dineputize yung NBI para i-check yung kanilang mga ebidensya. Kaya pumunta sila sa NBI. Pagdating sa NBI, ayaw naman nila magsalita, magtestigo. Sabi kasi ni ombudsman, medyo weird na 18 kayo, isang affidavit. Yes. Ibig sabihin, lahat na nangyari, magkakasama kayo. Diba? Bawat isang insidente. Ang sabi nila, baka pwedeng gawin yung individual. Yung kung saan talaga yung may personal knowledge kayo. Diba? So, pero bahala na kayo. Punta kayo sa NBI, ayusin nyo yung presentasyon, no? Due diligence, para pag sinampa namin yung kaso na ito sa Sandigan Bayan, medyo may high probability of success. Yes. Pagharap naman nila sa NBI, Ayaw. parang sila yung kinakasuhan. Hindi naman sila kakasuhan ng NBI. Gusto lang Dineputize makuha ng lang NBI para makuha yung affidavits. substance ng inyong affidavit. Tapos nagwawala si Topacio at si Mike Defensor. And in-invoke yung right to sa Against self-incrimination. self-incrimination. And then, I have the right to remain silent daw. Anong mangyayari doon sa sinampan yung kaso sa ombudsman? Di ba? Yeah. Parang, makikita mo dito, parang lahat ito ay, epal. Lahat ito ay performative. Yes. Ibig sabihin, parang hindi naman kayo seryoso magsampa ng kaso. Hindi naman talaga eh. Di ba? Kaya Hindi. yun ang nakikita. Di ba? Kaya nga, Kaya Ronald, magayos kayo. Ronald, hindi talaga seryoso kasi nga, pambihira naman. Nakita mo ba yung picture nga, di ba? Yung counting machine, tapos may takip ng kaldero. Tapos yung mga pera, mas malaki pa sa telepono ko yung pera, mga ganang kalaki. Come on naman. Tapos sabi ni Ombudsman, yung isang picture, panahon nito ni ni Speaker Lord Velasco daw. Oo nga, hindi naman daw yun. Hindi naman to sa present na Yes. yung ganon. So, yun nga yung pinapacheck sa NBI. Verify the evidence. Ayaw nyo naman magsalita. Ayaw pa magbigay ng ibang ebidensya. May high probability na success yung isasampang kaso. Diba? So, ano na yan? Performative lang? Yes. No?
Yun lang naman yung gusto natin mangyari. Well, kung gusto mo talagang performative, mauunawaan naman natin yun. Oo. No? Pero, wag niyo namang ibudol si Mr. Jive. Yeah. Hindi ako budol. Pero napansin mo yung binanggit ni ni Matibag. Sabi ni Matibag na nalaman kinuwento daw sa kanya nung isang Marine, if I remember correctly, don't quote me on this. Yung retired general na sa kanila, nagre-recruit sa kanila. Nag-recruit nga daw ng 103 na dating mga Para magbigay ng security. Oo, security daw. Hindi daw po yung trabaho. Pero itong 103 na to kasi, nabigyan na daw itong retired general ng 200 million ni Zaldico para i-hire nga. Pero nagkagulo na, kaya hindi na natuloy. Kaya siguro may iba daw, Ang binigay daw 50,000 each dito sa mga ito. para lang umarap. Hindi, para lang parang yun ang kanila benepisyo. Tapos yung mahigit 150 daw ay binulsa na. Naawa ko Kaya, sa mga kaya nagalit. Tapos ngayon may ibang gumagamit sa kanila. So kawawa naman tong mga Marines. Nakakaawa talaga. Parang lahat gumagamit sa kanila. Tapos yung mga kanila, yung mga abogado nila, yun ang nagsasalita, hindi sila. Yun na nga eh. Diba? Pag tinatanong sila, pasa. Pasa sa abogado, Oo. diba? Kaya Tinatawag nga ba ni Baligot? di ko alam kung sino itong mga tumatawag. Inaaway ka na, oh. Oh, Hindi, dito- pero, Oo. pero Ronald, yung sa akin, yun ang nakakaawa dito, ay parang feeling ko talaga, naawa ko sa mga Marines na to, kasi ginagamit lang naman talaga sila para sa sarili interest ng mga nasa likod ng paninirang to. Hindi ko sinasabing walang katotohanan to, Dahil siguradong may bilyon-bilyon dumaan kay Zaldico. Oh. Pero ang gusto lang kasi nila mangyari ay mandamay ng iba. Ngayon, meron siguro dyan iba na nadamay talaga. Sa akin lang, kung ako, tulungan ko na lang sila. Kung ako yung nasa likod na tong mga Marines at gusto ko talagang may matumba na malaking tao, hindi ko na ilalagay letter A to Z ng lahat ng kongreso, ng lahat ng aking kalaban, pati ang ICC. Sina- Gagawin ko na lang, eto, may ebidensya ako matibay. Yan Yes. lang ang ipapakita ko. Correct. Wala nang iba. Hindi ko na nadamay si De Lima na natatawa. Di ka sabi nga din, natatawa ako dito sa pangkat na lang ng cyber libel. Nilagay pa si Trillanes. ICC. ICC nilagay. Oo. Tapos nilagay pa kahit yung mga kabataan party list na Yes. nakatanggap daw ng pera Lahat pambihira. nakatanggap. Buti na lang ikaw hindi kasama ron. No? Ikaw nga, nagulat ako hindi ka kasama kasi parang pinalabas ata ni... Inahanap ko nga yung Di ba't may pangalan ginawa ko, ng listahan si Guanzo na nakalagay ka number 40? Sabi ko Hindi, ba? ito naman yung kakalusin. No? Oo, ay ba yun? Iba naman yung babayaran. Pambihira Mas okay na ako doon sa babayaran. Yung kakalusin, nakakatakot di ba? Oo nga eh. Pero ba't ka Ito wala ka ron. Wala, Sa listahan. mabait ako eh. Mabait ako eh. Bakit si Haydarian kasama ron? Mas mataas pa sa akin. Sa listahan, insecure ako At least hindi ka na ma-insecure sa akin, no? Dahil wala ako doon, di ba? Hindi tayo magka-competition eh. Ikaw yung representative ko doon. Pero, Ronald, ayan, ngayon, so umabot tayo ngayon sa punto na ang daming mga investigasyon na nangyayari. Pero may isang investigasyon na naitigil na. Yung ICI. Grabe yun eh. Ano na, Ronald? No, kung... Ba't nyo pa itinayo? Bakit nyo pa binild up ng husto? Di ba? Oo. Tapos yung papalit sana dyan, yung ICIAC, Yes. Laila de Lima, na mas may power, mas may pangil, hindi naman gumagalaw yung baso sa Kongreso. So ano na ba nangyari dito? Tapos yung Blue Ribbon Report, walang gustong pumirma. 4 na senador ang pumirma, kaya hindi mailabas. May 5 na ayaw pumirma pa, kulang pa na 5. So ano na status? Oo Ito, nga. anti-corruption na ito. Diba? Bakit nga ba ayaw pumirma? Anong pagdududa natin dito, Ronald? Siguro, yung mga kasama nilang senador na pwedeng makasuhan, nakasama dun sa report, naglalabi. Huwag kayong pumirma para hindi lumabas yan. Oh. Diba? Yun yung problema dyan. Magkakaroon tayo ng impeachment. Gusto niyo bang bumoto kami o hindi? Yung mga ganun bang mga cynical horse trading. Yeah, baka naman you're Nagiging biktima ngayon itong mga report na ito. O ito sa ICI. Ba't tayo nyo ilabas yung inyong consolidated report? Sabi nila, hindi, nasabit na namin sa ombudsman. Hindi nyo ba kami pwedeng bigyan ng hint? Sino kasama dyan na dapat kasuhan? Lahat ngayon, nasa ulo na ng ombudsman. Kawawa naman si Boying. Di ba? Pero doon Lahat hugas kamay. Wala na sa kamay Oo nga. namin.
nandito na sa ombudsman, no? Oh, sige. Last but not least, babagitin ko to na hindi natin nabanggit ng umpisa. Oh, hugas kamay. Pinag-usapan natin. Comelec, mukhang maghuhugas kamay ito kay Marcoleta. Isa pa yun. Parang puting-puti na yung kamay niya sa kakahugas. Naghugas na nga nung una, di ba? Kay Marcoleta, kay Chis Escudero. Oo, pero doon kay Marcoleta nga, hindi pa lumalabas ang report. Ronald naman, wag mo nang pangunahan ng Comelec. Sige na nga. Sorry na. Oh, pero Ronald, Oo. pagpustahan na tayo ngayon. Oo. Makakalusot ba si Marcoleta sa Comelec o hindi? Well, kung papakinggan ko si Senator Ping Lacson, baka makalusot. Yun na nga. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson, may ibang pressure sa mga commissioner na may hawak ng kaso. Alam mo naman si Senator Ping Lacson, medyo rigorous yan. Hindi ba dahil Hindi yan basta-basta. incomplete yung report? Hindi ba yun ang rason kung bakit hindi... Ito naman mga Comelec, di ba? Pag gusto, may paraan. Di ba? Pag ayaw, kahit anong klaseng ebidensya, hindi lulusot. Di ba? Para namang lahat kami nakatira sa kuweba. So siguro naman na naintindihan ng mga tao kung sino yung special interest group Of course. na nasa likod ni Marcoleta na Of course. may makapangyarihan. Nasang grupo ba si Marcoleta? Oo nga. Di ba? Asan ba? Di ba? Anong grupo ba ni Marcoleta? Kaya ang mas papakinggan ko, yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Sige, hamon ko kay Comelec Chair George Garcia. Hamon ko to Hamon namin to ni Ronald Tingnan natin kung kaya mo gawin ang trabaho mo, yung tungkulin mo. Kasi ang tungkulin mo ay ipatupad ang batas. May lumabag sa Ang batas. mandate ng Malinaw Comelec. na lumabag sa batas. Oh. Kahit balik-balik rin mo ang ebidensya, malinaw lumabag to sa batas. Yes. So pa rin mo ang trabaho mo. Napakahalaga ng institusyon ng Comelec. Yan ang nagagwardya ng ating boto. Tapos dito ay Hindi nila- walang magawa. Mawawasak ang institusyon. Pero yun na nga Diba? Ronald ang sinasabi ko Kaya itong mga tulad ni Marcoleta acts with impunity. Dahil nga alam nila na kaya nila ang batas. Correct. Kaya nila itong mga iba't ibang mga departamento. Correct. Kaya ang tapang nilang maglabas sa interview na, may donor ako. Yes. At hindi ko kailangan ilagay. Dahil diba? hindi nyo ko kaya Comelec. Correct. Kaya mas makapangyarihan ako sa inyo. Yan ang sinasabi ni Marcoleta kay George Garcia ngayon. At pagtatawanan niya si George Garcia, once na lumabas itong desisyon na hindi ka madidisqualify, wala ka namang ginawang mali. At Dahil yan hindi yung- pa campaign period. At yan yung ibig sabihin ng iyong hamon. No? Gusto mong hamunin si Chairman Garcia dahil binibigyan mo siya ng benefit of the doubt. Yes, I am. Thank you. Di ba? Hindi ko naman sinasabi Yun yung na- ibig sabihin. Oo, sabi ko lang, siguro naman. Oo. Ako hindi ko nahahamulin dahil ayoko siyang bigyan ng benefit of the doubt. Ikaw na muna. Ako na Ikaw lang. na muna. At least ako, binigyan ko. Dahil doon kay Cheese, parang nawala yung aking benefit of the doubt Kaya ikaw na muna. Mas trusting ka kaya sa akin no? Fool you once, shame on you, shame on the person. Diba? Fool you twice, shame on you na. Di ba? Nasa shame on me na ako pag Ikaw na muna. Magde-defer na muna ako sa iyong Mas hamon. magtatawanan mo pag pag hindi naman mangyari yan. Oo. Ronald- Paano? Huwag mo kalimutan. All our institutions ay nawawala ng tiwala ng mga tao. Tapos itong Comelec, posible pang mawala ang tiwala ng mga tao. Saan na tayo pupulutin yan? Saan kangkungan na tayong pupulutin? No? Binibigyan mo ng bala itong mga destabilizers. Diba? Nasabihin na hindi na gumagana lahat ng mga institusyon. Ano ba kayo? Oo. Diba? Bakit pa natin yun na nga, kaya nga yun ang kinatatakutan ko, Ronald Wala na tayong mapagkatiwalaan. Remember, sinabi na nga ni Boying Remulla, na halos sabi, gagawin ko? Sasampahan ko ng kaso yung buong DPWH. Inaamin niya na halos lahat sa DPWH ay corrupt. Anong gagawin natin? Isang departamento pala sinabi niya at yung iba pang Hindi yan siya departamento. nagsabi nun. Yung state witness, Yusek Bernardo, yun din ang sinabi niya. Yun ang- Halos lahat sa DPWH ay kasama dito sa systemic corruption. Yes. And that's just Neil DPWH. Oo. Customs, BIR, Oh. DENR, the list could be education, sus Mario. Oo, hindi mo pa sinama Comelec dahil hinahamon mo. Hindi ba? Hindi pa. Yan. Hindi Binibigyan mo pa lang benefit of the doubt. Pero pati yung ating judicial branch, yun din, nawalan na tayo ng tiwala. No. May tiwala ka ba? I love doon sarcastic talaga to si Heckle Pero Ronald, alam mo sige, ganito na lang We will end with this.
kahit na papaano, sige, aasa pa rin tayo. O ako, aasa pa rin ako. For future generations, for the millennials, for the Gen Z, Ah. yung ating mga boomers, naubos na eh. No? Halos sagad na eh. Yung pagtitiwala eh. Pero itong susunod na henerasyon, wag naman nating wasakin Ah. ang kanilang tiwala. No? Okay. Para sa kanila, kinakailangan ibalik natin ang respeto. Kailangan ibalik natin ang decency. Kailangan ibalik natin ang integrity. No? Or else, ang mangyayari sa ating future, ang mangyayari sa ating bansa, failed state. Yes. No? And with that, Ronald, salamat ulit sa oras mo. At sa mga viewers natin, salamat sa pagpapanood niyo sa ating programa. And make sure to tune in. Weekly na itong Heckle and Jive. At ang mensahe natin for today, ito lang. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. And hopefully, bibigyan natin sila ng benefit of the doubt. At sana naman, they prove us wrong. Okay? Hope over desperation, integrity over cynicism. Yan, okay. And with that, salamat sa inyo lahat. Ako si Christian, Ronald Llamas, Heckle and Jive. Magkita tayo ulit sa aming susunod na episode.